malinaw po yung guidance po ng ating Chief PNP. We remain in our position. Tuloy-tuloy po yung ginagawang implementation at search po. Kinasuhan na ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na hinuli dahil sa umano'y sari-saring paglabag habang nagsasagawa ng operasyon ang mga pulis sa compound. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na-inquest na kahapon ang 29 na umano'y miyembro ng KOJC. Nagsampa na po tayo ng kaso laban po doon sa mga inaresto po na individual na for resisting arrest and disobedience to the agents of persons in authority, plus po yung violation po ng Batas Pambansa or 880, yung Public Assembly Act po. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nagsumite na sila ng report sa korte kung bakit kailangang ituloy ang isinasagawang operasyon ng PNP sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nakalagay po sa ating progress report kung bakit po kinakailangan po na manatili po tayo hanggang at the time of the filing yesterday, kung bakit po nananatili po tayo na naghahanap, because we have reasonable ground to believe based on information provided by the informant at yung pong technical equipment na hawak po natin, na meron po tayong paniniwala at malakas ang paniniwala natin na nandun pa po sa loob yung mga pinaghahanap nating suspects po. Kinumpirma din ng pambansang pulisya na hindi lamang mga tauhan ng Police Regional Office 11 ang nagsasagawa ng operasyon sa loob ng KOJC dahil mayroon na itong augmentation mula sa ibang rehiyon. Because PRO 11, hindi naman enough yung resources nila, no? In terms of human and material resources. Considering yung high profile itong ang case na ito involving yung leader of a big group, no, itong church na ito, it really needs support from other units. At napakalaking area po ito. Mas malaki pa po sa Camp Crame actually. It's approximately 32 hectares. So the 2,000 personnel na deploy is in fact not that enough kung sa tingin ko lang. Because talagang tinitingnan bawat area, no, bawat area talaga. And police officers are also human beings. They need to rest and sleep din also. So dapat nagre-relibo tayo. So we need support from other PNP units. Samantala, bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umani rin ang suporta ang PNP mula sa Commission on Human Rights kaugnay ng pagpapatuloy na operasyon sa paghahanap kay Kibuloy. Base sa inilabas na pahayag ni CHR Chairperson Attorney Richard Palpalatok, kailangan talagang maipatupad ng mga pulis ang warrant of arrest na inilabas ng korte. We really appreciate the support of our President. Ito po ang nagpapalakas sa amin, yung aming moral and aming spirit, no? Despite of medyo at patagalan kami konti because of the challenges imposed mismo ng mga supporters, no? And we really thank the President for this trust and confidence. Nilinaw din ng PNP na hindi relihiyon ang target ng mga pulis. Ipinapatupad lamang nila ang kanilang trabaho bilang tagapagpatupad ng batas sa pamamagitan ng paghuli sa mga taong mayroong warrant of arrest. I would like to appeal, especially sa members ng KOJC, we are not after you. We are not after the church, your beliefs, or yung mga church goers o yung mga sympathizers. We are after persons with existing warrants of arrest issued by a court. No? Kailangan nating implement natin ito. Sana po we need their cooperation and support and perhaps help the PNP na matapos na rin po ito sana sa madaling panahon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.